warrant of arrest ng ICC. Susunod na. Susunod na nga ba kasi malapit na po yung September. Pagdating ng September 23, ang unang trial, unang salbo sa crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Trial na po yan sa ICC. So ang tanong dito, before September, lalabas na ba ang warrant of arrest laban sa mga co-accused, Sara, Bato at kung sino-sino pang mga retired general? Ilalabas ba ito before September or uunahin muna yung first trial kay dating Pangulong Duterte? Yan ang aabangan. Wag na, hindi humatagal yan. September na ngayon. Ano ngayon? September 15. 2 linggo na lang, Agosto na, napakabilis ng panahon. Pwede pong nandyan na rin yan. Pwede pong hawak na yan. Ayaw lang ilabas or ginagawa kong paraan kung paano implement. Anything can happen po dahil ang ICC, Interpol, lalo ng Interpol, talaga kong malalim ang relasyon sa Philippine authorities kasi tayo ay member dyan. Ayun. So, okay. So, pag nilabas yung warrant of arrest laban sa mga co-accused, magkakahulihan talaga yan. Yan naman ang paninindigan ng Philippine authorities under President Marcos, General Torre, Department of Justice, Department of Interior Local Government, NBI, pero kadalasan PNP under General Torre ang mag-i-implement nito. Okay? So ito pong issue ng warrant of arrest ng ICC ay matagal naman na po talaga nating nadidinig yan. Last year pa po ay sinasabi na yan ng ating mga kababayan na may kinalaman o may alam sa nangyayari sa kaso ni Digong at ng kanyang mga alipores doon po sa ICC. Kaya po itong issue na ito talagang nagkakatotoo. Dahil nga po, katulad niyan, isang matibay na patotoo dyan ay ang pagkakahuli kay Digong. Diba? Nahuli si Digong, pinuntahan dito ng Interpol, isinuko sa ICC. So yung pong chismis na meron na pong warrant of arrest ang mga may kinalaman sa nangyaring EJK noong panahon ni Digong ay meron talagang warrant of arrest. Nangyari na nga kay Digong. So, kung ito pong issue ng warrant of arrest ay hindi pa rin po natitigil dahil nga po hindi pa nahuhuli etong si Bato de la Rosa, parang ang nangyayari po is to see is to believe. Diba? Kasi nga po, doon kay Digong, hinamon nila ng hinamon ng ICC kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Diba? Si Digong naghamon pa, nagmayabang pa doon sa Quadcom, nagmayabang pa doon sa Senado. O ngayon, nung dumating na ang Interpol para hulihin siya at isuko na sa ICC, ayaw na magpadala. Diba? Ganun na nangyayari eh. Alam niyo po, hindi na ako magtataka kung ang isang Bato de la Rosa ay very much eager to block the impeachment trial of our Vice President. Talagang etong si Bato, gagawin nito ang lahat para hindi mahuli. Kaya suportado niya ang impeachment trial na ito ay hindi matuloy at ito ay mapahinto. Bakit? Kapag si Sara Duterte na presidente, di ba? Hindi po talaga mahuhuli si Bato. Di ba? Kaya nga po ayaw niyang ma-impeach etong si Sara. At ang gusto nga tsak nitong mga taong ito, mga pro-Duterte, ay si Sara na ang maging presidente para nga naman po hindi na masunda ng isang Pilipino na mahuhuli doon sa ICC. Kaya, di ba, todo sila sa pagtatanggol kay Sara dahil nga po kailangan nila ng isang Vice President Sara Duterte na nandiyan sa gobyerno, nandiyan sa ating pamahalaan para po ma-block, di ba, kahit papaano ang mga mithiin ng pagkakaroon ng hustisya ng mga EJK victims. Ngayon, ito po ang isa pa na mga ginagawa ni Bato para hindi siya mahuli ng ICC. Panoorin po ninyo. Dalawa na po itong ating babantayan sa impeachment court ng mga senador judge. Una ay yung motion for dismissal sa kaso ni Sara. Pangalawa ay yung jurisdiction. Yan po yung plano ngayon. Noong una si Bato ang nag-motion ng dismissal, di ba? Ngayon ang plano kanila namang subukan na questionin
ang jurisdiction ng Senado sa impeachment, article of impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo, nakakapagtaka ito. Pareho itong hindi naaayon sa batas eh. Kasi ang linaw nung nasa saligang batas, constitutional duty ng mga senador na trabahuhin kapag mayroong article of impeachment galing sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay? Try and decide. Tapos ngayon, ang move nitong galaw nitong si Bato de la Rosa, dismissal or jurisdiction. Mayroon bang jurisdiction daw ang Senado? At susubukan daw niyang gawin yun sa pagbabalik nila sa Senado by 28 after SONA. Ayan po yung ating aabangan. Pasintabi na Senador Bato, pareho pong labag sa batas yan eh. Tingnan natin kung meron bang makukumbinsi ka na ang paniniwala ay tama yan kahit nasuntok sa buwan. Kasi hindi po yan mangyayari. Dahil ipipigilan ng mga abogado at pati ang Korte Suprema ay siguradong hindi papayag yan. Kasi alam ng Supreme Court na naaayon sa saligang batas ang trabaho at obligasyon ng mga senator judge na mag-trial dahil sila mayroong jurisdiction. Tapos ngayon susubukan ni Bato de la Rosa na questionin ng jurisdiction. Wow! Any comment, reaction? Malaya po kayo. Okay? O, di ba? Napaka-desperado na po ni Bato. Kasi alam niya na si Sara Duterte lang ang makakapagpapigil na siya ay madala sa ICC kung sakali na ito ang siyang presidente. Kaya nga po, di ba, grabe ang paninira na ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos at pagpapabagsak sa kanyang gobyerno para nga po si Sara Duterte na ang siyang maging presidente. Kaya lang po hindi po sila magtatagumpay. Malabo pong mangyari yan. At isa pa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2028 pa ito magiging presidente natin. Ngayon, after September 23, ay meron na pong dadamputin na naman ang Interpol dito sa ating bansa. Meron na naman pong isang opisyal noong panahon ni Digong na maaari pong mahuli dahil po sangkot ito sa EJK. At wala na ngang iba kung hindi si Sara or etong si Bato ang siya po na tinutukoy. So ngayon, syempre, para mapigilan ang mga paghuli, kailangan ng isang Bato, ng isang Sara Duterte. Kaya po, binabakuran nila, pinipigilan nila ang impeachment trial ni Sara Duterte para nga naman maproteksyonan silang lahat nito. Nanganganib yan, pati si Bongo, pwede rin pong mahuli dahil nga po, ayon nga po sa, kumbaga sa investigasyon ng Quadcom, si Bato at si Bongo at si Digong, ang mga main character dito po sa nangyaring EJK noong panahon ng panunungkulan ni FPRRD. Kaya nga po, nakikita na natin kung gaano po kangarag, kung gaano po kumbaga alam niyo yung parang windang na si Bato de la Rosa sa kanyang sitwasyon. Dahil nanalo nga siyang senador pero pwede naman siyang mahuli ng Interpol. Kung siya'y natalo, at ngayon siya ay private citizen na lang, tingin ko baka mas okay pa na hindi siya nanalo. Kasi hindi po siya mapoproteksyonan ng kanyang pagiging senador. Hindi siya mapoproteksyonan ni Chis Escudero. Hindi siya mapoproteksyonan ng Senate of the Philippines. Kung darating po ang mga Interpol dito at makikipagtulungan na sa ating PNP para mahuli si Bato. Si Bato po kahit nasa loob ng session ng Senado ay wala pong makakapigil sa mga huhuli. Huhulihin at huhulihin po siya basta merong dalang warrant of arrest from ICC. Wala pong makakapigil. Nabanggit na po yan, nasabi na po yan sa mga balita. Kahit po, nasa loob pa ng Senado si Bato de la Rosa, kayang-kaya po itong hulihin doon. Kaya nga po yung pagkapanalo ni Bato, di ba, parang blessing in disguise pa sa mga biktima po ng EJK dahil nga po may obligasyon si Bato
na magpakita ng magpakita sa publiko, magpunta ng Senado at gawin ang kanyang trabaho. Kaya nga po, mas madaling mahuli ang taong nakapwesto. Ayan na, di ba? Kaya ngayon, hindi na tayo magtaka kung ang isang Bato de la Rosa po sakyan kahit na yung mga fake news na Beverly Hills Police Report, kahit na peki yan, kahit na ito ay questionable ang pagkakagawa, kahit na etong si Bobby Tiglaw ay gumawa ng fake news, kakampihan pa rin po nila ito. Kakampihan pa rin to ng mga DDS dahil pumapabor po ito sa kanila. Diba? Kaya ito po, sinoplak siya ni Attorney Claire Castro. Panoorin po ninyo. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng Palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay sa nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi din po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglaw na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Diba, muntik nang lumusot noon etong si Bato de la Rosa dahil nga po sa pag-entertain niya sa isang pulpol na basta kapwa niya walang buhok, ha? Di ba nga nabansagan pa nga siyang puncherman dyan, dahil sa paniniwala niya kay Agent Morales.
'Di ba? Pinakinggan niya at pinaniwalaan niya ang isang Agent Morales. Bakit? Dahil nga pwede niyang masira dito si PBBM. Biruin nyo 2012 pa yung insidente na wala namang mapatunayan itong si Morales patungkol kay PBBM na sinasabi na siya daw po, si PBBM daw po ay ire-raid yung bahay, huhulihin dahil daw po sa paggamit ng pulburon. Dinamay pa pati si Maricel Soriano. Diba? Pero, at the end of the day, natapos ang hearing, walang napatunayan, wala pong naging resulta na maganda at hindi po naging kapaki-pakinabang sa taong bayan ang ginawang sarswela, drama nitong si Bato de la Rosa doon po sa Senado. Diba? Kaya po, wag po tayong magpapaniwala na dito kay Bato. Dahil po ang lahat ng gagawin ngayon ni Bato ay para po hindi siya makulong, para hindi siya mahuli, at hindi niya madalaw doon si Digong nang wala ng uwian. Pero pabor din naman kay Bato, di ba? Kung sakali po na si Bato ay mahuli talaga ng Interpol, at madalo po doon sa ICC, magkikita na sila ng kanyang anito. Magkikita na sila ng kanyang poon. Yun nga lang, wala nang uwian. Diba? Nag-aalala siya sa kalagayan ni Digong. Gumawa pa sila ng mga kung ano-anong resolusyon. Si Robin Padilla, eto nga si Bato, diba? Kung ano-anong resolusyon para mapauwi daw si Digong dito sa Pilipinas. Kahit anong gawin na lang resolusyon, di naman maiuwi si Digong. So, diba? Etong pagkakataon na ni Bato de la Rosa na makasama etong si Digong at ma-monitor niya ang kalusugan. Siya mismo, makikita niya araw-araw si Digong. Diba? Pagkakataon na to, Senator Bato, na makasama mo ang iyong, kumbaga, yung iyong pinag-aalalahanan na pinakamamahal mong dating presidente. Diba? Pagkakataon na to, Senator Bato, wag mo nang palagpasin to. Pag dumating na yung mga huhuli sa'yo at ikay dadali na sa ICC, sumama ka ng matiwasay. At least libre pa pagpunta mo ng dahig. Hindi ka tulad ng pamilya ni Sara. Diba? Milyon-milyon ang ginagastos para lamang makapunta sa dahig. Samantalang ikaw, libre. May stopover pa sa Dubai, papakainin ka pa ng biryani. Diba? Pagkakataon na po yan. Ako'y para lang din naman maisakatuparan na ang, kumbaga yung pag-aalala nyo kay Digong, diba? Mababawasan na. At meron nang magsasabi na okay si Digong at meron nang baka pwedeng mag-report araw-araw si Bato na senador pa naman siya kahit naman wala na siya sa diba? Wala na siya sa Senado kahit na nasa ICC na siya, senador pa rin naman siya. Baka pwedeng siya mag-report pa rin naman. So, abangan natin kung ano mangyayari kapag nandyan na yung mga Interpol na uhuli kay Bato. Tignan natin kung siya ba'y kusang susuko or magtatago. Dahil nga po dun sa aking naunang sinabi ko sa aking vlog, kapag si Bato talaga at dumating na ang kanyang ICC warrant of arrest at ito'y tumungtong ng Davao, wala na. Malabo nang mahuli. Parang si Bantag yan. Nagtago, di ba, sa gawing Mountain Province, di ba? Gawing Baguio, gawing Sagada, dyan sa may mga parte na yan ng norte. Baluarte ni ni Bantag. Kaya po napakahirap mahuli. Marami talagang magpoprotekta kay Bantag para po hindi ito mapasagot sa mga kaso na kanyang kinakarap. Ganon din si Bato. Kapag natuntong to ng Mindanao, kapag nandyan na yung ICC o yung Interpol, uhuli na siya at siya'y umuwi ng Davao, hindi na rin makikita anino niyan. Malabo pong mahuli. Kaya,
'di ba dapat manmanan talaga ito ng mga huhuli na operatiba para po hindi maka-eskapo. Bantayan nila sa Manila, 'di ba? Talagang confidential. Talagang dapat walang nakakaalam kung sino ang unang huhulihin ni General Torre, kung si Sara o si Bato de la Rosa o baka pati si Bongo. 'Di ba? Dapat gano'n. Talagang kumbaga walang makaalam dapat ng kanilang gagawin kasi nga po para hindi mapaghandaan. Para talagang maisuko ang dapat isuko doon sa ICC. Wag nang hintayin makapagtago dahil po 'pag talagang natuntong yan ng Mindanao, si Bato, hindi na po yan magpapakita, hindi na po yan mahuhuli at baka lumabas yan kapag si Sara na daw ang presidente. Gano'n lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. Mga ilang araw po tayo nga magba-vlog na naka-face mask. Dahil meron po akong dito may tama. Gano'n lamang po, ingat po kayo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.